Person of interest na rin ang turing ng NBI sa isang anchor ng Peanut Gallery Media Network. Kaugnay ng umunoy pangingikil kay dating Speaker Martin Romualdez. Nakatutok si John Consulta. Please po. Pwedeng tayo muna kayo harap. Matapos arestuin Martes ng gabi ang social media personality na si Franco Mabanta at 4 na kasamahan dahil sa pangingikil umano kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pwede namin kinuha kanina, pwede ka namin kunin. Pero we waited for the transaction to be consummated. Okay? May iba pang personalidad mula sa Peanut Gallery Media Network o PGMN ang tinitingnan ng NBI. Isa na dito ang PGMN anchor na si CJ Hiro. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kasama si Hiro sa inireklamo kaya itinuturo siya ngayong person of interest. Sinabi niyang bilang bahagi daw ng pangingikil, may ipinadalang video clip si Mabanta kay Romualdez na makakasira daw sa kongresista at naroon sa video clip si Hiro. Yung video na ginamit na clip, siya yung nandoon eh. Ipapatawag namin siya. We will go through the process. Actually, kung tutuusin, based dun sa complaint na binigay, dapat napasama na siya eh. But we want to exercise caution. Sinusubukang makuha ng GMA News ang panig ni Hiro. Naka-deactivate na rin ang kanyang mga social media account. Nauna nang itinanggi ni Franco Mabanta ang aligasyon ng pangingikil. We definitely didn't extort Speaker Romualdez. Pero nag-apply na raw ang NBI ng cyber warrant para sa mga nakuha nilang mga gadget ng mga suspect. Nakausap din ng GMA News ang isang NBI agent na nakipagkita sa mga kasamahan ni Mabanta para maghatid ng pera. Nag-instruction sa amin na dalhin ito sa isang lugar sa Pasig at ibang tao yung magtatanggap. Giit ng abogado ni Mabanta sa inquest ng mga suspect. We felt very confident of our defense. We saw the fatal flaws of the complaint affidavit, the evidence that they've attached, and we are really confident that we built a very strong defense. Sagot naman ng NBI sa aligasyong set up ang nangyaring pag-aresto. Sir, online ang sinabi nila, sir, ay sinet up daw po sila ng NBI. Nakita mo yung tendency na to avoid yung mabidyo, makuha ng CCTV, nagpagpad, iba-iba direction, may mga phone calls, may exchange of text messages. Mahirap naman yata yun na sasabihin natin set up. And it's very unfair to the men and women of NBI na nagtatrabaho ng maayos. Dagdag di Matibag, may iba pang mga government official ang nagparamdam sa NBI. Ilan po mga nagpaparamdam if you don't have? Marami-rami na po. Basta nasa gobyerno po at may mga private personalities din. Wala naman diretsyong nagsabi na na-blackmail sila, but from the looks of it, parang yun yung gustong direction. Hinihingan namin ng panibagong pahayag ang kampo ni Mabanta. Ngayong hapon, dinala na sina Mabanta at iba pang mga suspect sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Pumalag ang kampo ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez matapos sabihin ng founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN na pinapatahimik sila ng dating House Speaker. Kasunod dyan ang reklamo ng isang tauhan ni Romualdez na kinikila ng PGMN ang congressman ng 300 milyong piso kapalit ng hindi paglalabas ng isang video. Ayon sa tagapagsalita ni Romualdez, binabaluktot ng PGMN ang naratibo. Ang tanong, anya, ay kung may humingi ba ng pera kapalit ng katahimikan. Inireport lamang umano ng dating House Speaker sa mga otoridad ng sitwasyon at inaksyonan naman ito ng NBI. Dagdag niya, anumang materyalo expose na sinasabing hawak ngayon ng PGMN ay irrelevant o walang kaugnayan sa iniimbestigahang aligasyon ng extortion. Kung may ebidensya anya ang sinuman ukol sa paglabag ng isang public official, dapat anilang inilabas ito at isinumite sa mga otoridad. Hindi ito dapat gamitin para makahingi ng kapalit na pera. Ito raw ang ginawa umano ng PGMN. Git nila, ang pag-produce ng isang video na matagal nang tapos pero hindi naman inilalabas ay hindi journalism kundi extortion. Ang ganito raw gawain ay nakasisira ng lehitimong pamahayag at napipinsala ang tiwala ng publiko sa mga tunay na media institution.